Okay, let's start cooking my favorite breakfast. Gigisa lang ang bawang at sibuyas. Kapag nakita na medyo okay na brown na, isasawag na rin yung ating shrimp and our chicken chop. Ang ginamit kong chicken is chicken back. Kasi yun yung nasa freezer namin. And then, may nakita rin ako mga ilang hipon. So, sinama ko rin sila. Continue lang sila. Ganyan. Then, ilalagyan ng paminta at konting asin habang ginigisa. Ayan. Konting-konting ganyan lang hanggang sa tingin natin is naluto na yung ating mga chicken and shrimp. Ayan. Continue lang natin silang ganyan. Ayan. Habang sinusupi natin siya, habang ako kasi ginagamit ko is select soy sauce. Yan. Lalagyan nyo na siya ng select. Natansya-tansya din yan. Kung sa tingin niyo is okay na para sa inyo. Yan. Siya nga pala, ang ginagamit kong pangsabaw, since gumamit ako ng hipon, is yung kanyang ulo at balat. Tinadtad ko siya ng mapino. Then, ayan siya. Ayan yung hipon. Para mas malasa yung ating pansit. Ayan yung hipon. Siya yung gagamitin natin pansabaw kapag okay na yung ating mga meat na hinalo. Ayan. Since madali lang itong lutuin yung chicken and then the shrimp. So, pag nakita na ninyo siyang ayan, kumukulo-kulo na, pwede na natin siyang munang pabayaan ng mga siguro 2 to 3 minutes. Depende kung gaano na pwede yung ating sahog ng chicken. Ayan. For me kasi mas masarap kung mas maluto yung ating mga sahog. Lalo na ngayon, pag hindi masyadong maluto yung meat, may tendency baka contaminated sila ng mga something na bacteria or viruses. So, be sure na mas maluto ang ating mga meat. Ayan. Kung yung hipon lang kasi is mas madali siyang lutuin. Pero since meron tayong chicken, pwede naman sometimes may mga tao naman na inuuna nilang niluluto yung chicken. Kasi mas matagal siyang maluto kumpara sa hipon. Since pinagsabay ko sila dahil konti lang naman at saka madali itong malambot yung chicken natin. Then pakukuluin pa naman siya after na nag-isa. Ayan. Ayan. Inilagay ko na yung sabaw. Then sasabay lang natin yung ating carrots since mas maunang maluto ang cabbage. Late natin siya o last natin siyang isasahog. Ayan siya yung carrots natin. Ito yung gulay na ready to lagay. Ayan. Tinakpan ko siya. Hintayin muna natin siyang kumulo. Kapag kumulo na siya, doon natin ilalagay yung ating sotangon, and pansit canton. Ayan.
Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Ayan na yung ating mga sangkap. Kumukulo na. Pakuluin pa natin sila. Ayan. Unang kong sasahog is yung kanton. Ayan siya. Then, lalagyan ko ng konting sotangon. Ayan, nilagay ko na si kanton. Lagyan na natin yan si kanton. Kapag na-mix na natin si kanton with the veggies and another sangkap, pwede na natin isunod si sa sotangon. Ayan. Ayan, nilagay ko na naglagay na ako ng konting sotangon. Yung iba naman, depende kasi sa brand ng sotangon. May mga sotangon naman na mabilis siyang lumambot. At may sotangon naman na medyo mas matagal siyang. So, depende kung saan, kung ano yung brand na gagamitin natin. Ganon din naman. Sa kanton kasi ako, as long na maganda yung texture niya, wala naman ako pinipili sa brand. So, ayan, na-mix na natin siya. Then, ako kasi pag ganito na yung tsura ng aking niluluto, I see to it na naka-low flame na lang siya. Para maiwasan natin yung didikit sa kawali. Pag kita ninyong naghihintay na lang tayo, pinapalambot na lang natin ng konti. See to it na naka-low flame na lang tayo. Ayan siya. So, for the meantime, tatakpan lang natin siya niyan. Sinahog natin kanina. Ito naman. Ayan. Oh. So, tatakpan natin siya and let's wait for the final product. Ayan. Kung napansin niyo, hindi ako naglagay ng betchin or magic syrup kasi hindi na po ako gumagamit ng mga yun. Unless po na yung mga handaan siya. Pero kung sa amin lang po, dahil nasanay na kaming walang ganon, hindi na po ako madalang kagamit ng mga ganon. Basta meron po siyang sibuyas, bawang, paminta, asin. Pwede na po siya nun. Ayan po, our final product. At ready to eat na po siya. Thank you. See you again.